Magandang gabi! Hello mga chismosa, chismoso! Ano nga ba ang kwento sa likod ng Kasalukuyan, ang Barangay Paraiso ay nagsasagawa ng A massive 7.6 magnitude earthquake rocked the Caribbean Sea on Saturday evening. magapay sa anumang uri ng sakuna? Ako Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, kayo ay nakikinig at nanonood sa himpilang katotohanan. Ako si James Benji Alcover at ngayon hatid ko sa inyo ang pinakamahalagang balita na totoo, tapat, mabilis at walang kinikilingan. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita, Barangay Paraiso nagsagawa ng oryentasyon. Video ng isang ginang umani ng samuk-saring reaksyon. Malakas lindol sa Caribbean nagdulot ng tsunami advisory. Ano nga ba ang maaaring gawin sa panahon ng lindol? Ikatlumpu ng Enero taong 2025, ang Barangay Paraiso ay nagsagawa ng oryentasyon tungkol sa maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Para sa karagdagang detalye, narito si Angel Salvador. Sa kasalukuyan, ang Barangay Paraiso ay nagsasagawa ng oryentasyon sa maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Ang Barangay Paraiso ay isinagawa ito dahil sa sunod-sunod na paglindol dito sa ating bansa. Bilang mamamayan, ano ang advantage ng ganitong activity sa inyong barangay? Upang maging alerto at maging handa sa iba't ibang uri ng sakuna. Ngayon, usap-usapan ng isang live video ng isang ginang mula sa Antipolo, Caloocan. Alamin natin ang kwento sa likod ng viral video na ito. Rolling May Davin, i-chika mo! Hello mga chismosa, chismoso! Kamusta naman ang mga chika ninyo? Andito tayo ngayon para sa pinakamainit na chika ngayong araw. Viral ng isang video mula sa Antipolo, Caloocan, Eastern Visayas. Namataan ang isang babae nagla-live habang nasusunog ang poste ng kanyang kapitbahay. Dinagsa ito ng samut-saring mga komento dahil imbis na tumawag ito ng bumbero ay nag-live lang. Layon, ligay ko tarayagin, nangungurog ako. Baka di kay oho, amon di poste na, sunog na. Ako nga pala ang inyong chikadora, Rolling May Davin. Susunod sa himpilang katotohanan. Malakas lindol sa Caribbean nagdulot ng tsunami advisory. Ano nga ba ang maaaring gawin sa panahon ng lindol? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar, mostra tudo. Huwag magpanik. Pag lumilindol, umiwas sa poste. Pati sa mga gusali, umiwas rin. Lalong-lalo na sa mga puno. Don't panic, it's organic. Pode sentar, pode. Para sa international news, isang malakas na 7.6 magnitude na lindol ang tumama sa Caribbean na nagdulot ng tsunami advisory. Para sa buong detalye, narito si Eunice Irones. A massive 7.6 magnitude earthquake rocked the Caribbean Sea on Saturday evening, February 8, 2025, sending shockwaves across the region and promoting immediate tsunami advisories. The powerful tremor struck 129 miles southwest of Georgetown, Cayman Islands at 6:23 p.m. estimated, according to the U.S. Geological Survey, raising concerns of dangerous waves in multiple coastal areas. The U.S. National Tsunami Warning Center initially issued a tsunami threat for Puerto Rico and the Virgin Islands.
As the situation unfolds, emergency response teams are closely monitoring the impact of seismic activity and potential activity. Magandang gabi mga kababayan. Ako ang iyong kagapay sa anumang uri ng sakuna. Ako si Kuya James at ito ang Alerto Pilipinas. Ngayon, ating pag-uusapan at aalamin kung ano nga ba ang ating maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Pero teka, alam niyo ba na ang lindol ay isang natural sakuna kung saan hindi natin may iwasan at hindi natin alam kung kailan ito tatama sa ating mga lugar. Kaya napaka-importante na alam natin kung ano ang ating gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Mga dapat gawin bago ang lindol. Una, tiyakin ang kaligtasan ng iyong tahanan. Suriin ang mga pader o kesame. Siguraduhin matibay ang pagkakakabit ng mabibigat na bagay upang maiwasan ang aksidente sa oras ng pagyanig. Pangalawa, pag-usapan ang emergency plan ng pamilya. Magtakda ng isang ligtas na lugar kung saan maaaring magtipon-tipon pagtapos ng lindol. At syempre, huwag kalimutang ihanda ang iyong survival kit. Karaniwang laman nito ay tubig, pagkain, flashlight at baterya, whistle, powerbank at mga medisina. Mga dapat gawin habang lumilindol. Kung ikaw ay nakararanas ng pagyanig ng lupa, mahalagang maging kalmado, huwag magpanik, manatili sa ligtas na posisyon hanggang sa huminto ang pagyanig. Kung ikaw ay nasa loob ng gusali, huwag agad tumakbo palabas. Hanapin ang matibay na lamesa at sumilong dito upang maprotektahan ang ulo at katawan. Gamitin ang duck cover and hold, lumuhod, takpan ng ulo at lieg gamit ang mga braso at tumawak sa matibay na bagay para sa proteksyon. Kung ikaw naman ay nasa labas, lumayo sa mga gusali at poste, maghanap ng bukas na espasyo at lumayo sa anumang maaaring bumagsak tulad ng pader, puno at linya ng kuryente. Kung ikaw naman ay nasa sasakyan, huminto sa ligtas na lugar. Iwasang huminto sa ilalim ng tulay, poste o anumang strukturang maaaring bumagsak. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kung may naaamoy na tumatagas na gas, agad itong patayin at huwag gumamit ng posporo, lighter o anumang bagay na maaaring magdulot ng sunog. Makinig sa balita at abiso ng mga otoridad, gamitin ng radyo o internet upang manatiling updated sa mga babala at anunsyo. Suriin ang sarili at mga kasama, tignan kung may sugatan at agad na bigyan ng paunang lunas, tumawag ng tulong kung kinakailangan. Panghuli, ihanda ang sarili sa posibleng aftershocks at lumikas kung kinakailangan. At yan ang ating maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Lagi nating tatandaan na ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Ako nga ulit si Kuya James at ito ang Alerto Pilipinas. At dyan natatapos ang aming pagbabalita ngayong araw. Ako nga ulit si James Benji Alcober at ito ang Himpilang Katotohanan.